Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po natin ngayon ay gusto kong i-share itong Japanese marker or yung mga sign. At ang sign na ito ay nakasulat or Japanese, ano po siya, naka-Japanese writing. O yun nga, nakasulat sa Japanese mga ka-TH. Ngayon, sinikap nating i-translate ito sa Tagalog para malaman kung ano ang ibig sabihin, at sinikap din itong i-translate sa English para magbigay ng kahulugan o malaman yung mga kahulugan. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, hindi na po mahirap i-translate yung mga wika sa pamamagitan ng iba't ibang tulong, mga ka-TH sa ating ngayon sa social media. Ngayon po ito ay Japanese writing or words, at ang gagawin po natin nito ay i-convert or i-translate natin ito sa wikang English hindi pala, wikang Tagalog, para mas madaling intindihin. Kasi minsan kasi mga ka-TH, kapag nag-i-English po tayo, may mga malalim po na English na hindi natin masyadong maipaliwanag, kaya sinikap nating i-translate ito sa Tagalog para mas maintindihan natin ang kahulugan or ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya ito ngayon, i-translate natin ito sa wikang Tagalog, at pakinggan lang po natin yung text to speech, kasi yan ho yung ginagamit natin para mabasa yung Japanese words, yung mga Japanese na pagkasulat, kasi hindi tayo marunong mag-pronounce kung ano ho yung kanyang pagkabigkas. Hindi tayo marunong kung paano yan ibigkas, kaya gumamit po tayo ng text to speech para mabigkas yung mga salita na hindi natin kayang ibigkas kasi tayo po ay Pilipino. At ito, pakinggan po natin, at kung bago pa lamang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong adventure, mga ka-TH, kasi tayo ay isang treasure hunter adventurist. At hindi lang treasure ang ating hinahanap. Tayo po ay pumupunta rin sa mga lugar kung saan maiisip natin na may malaking kaugnayan sa ating YouTube channel. So ang channel po natin ay ito, ang kanyang mga video, or ang mga video po natin ay tungkol po sa treasure hunting adventure, at saka sa mga bundok, sa mga waterfalls, at sa mga iba pang lugar na hindi po naaabot ng mga nasa patag. Ang ibig ko pong sabihin, yung nasa mga lungsod or sa city, hindi nila kayang abutin. Ayan po yung mga content natin. Pupunta tayo sa mga bundok, sa mga waterfalls, yung mga nakatagong lugar. Pupuntahan po natin kasi kasama yan sa ating adventure, mga ka-TH. Kaya ito, hindi na tayo magtatagal. Pakinggan nyo po yung mga kahulugan, ibig sabihin, at yung pagka-translate mula Japanese words or Japanese na salita patungo sa Pilipino, at naway maintindihan nyo, kasi hirap talaga ito ipaliwanag, kasi hindi nga tayo mga Hapon, hindi nga tayo hindi tayo marunong bumasa ng Japanese na sulat, pero
dahil nga po sa mga tulong ay na-translate ito ng ng Tagalog mga ka-TH. Eto, pakinggan po natin. X. Ribenyoyi. Simbolo kahulugan, Tagalog, Japanese, Ribenyu. Nasa loob o nasa pagitan, nakamataw aida ni Aro. Mayamang bagay sa ilog, kawano nakano kicho na mono. X. Palatandaan ng lugar, kayamanan sa bato o may bitag, iwamataw wano no Aro basho no mejerushi. Kayamanan sa mismong lugar, kono basho ni Tekariga Aro. Huling tanda bago ang bagay, Tekara no Chakuzen no Saigo no Sein. Puno na tinalya ng alambre, dulo ay nakaturo kahit saan. Waya de Musubaretaki, Senador Tanha Hoko Osaso. Narito ang bagay, Koko ni Monoga Aro. Nasa ilalim o loob, Shita Mat Oha na ibo ni Aro. Dito mismo, Masanakoko, Masani Koko. Kayamanan sa kanan, Migi ni Tekariga Aro. Shu depositong bagay may Zangwu, Mizubutsu. Limang nasa ilalim ang bagay, Shita ni Monoga Aro. Sirang palatandaan, Kowarete Sein. Naroon, sa direksyong iyon, Hoko ni Aro. Nasa ilalim ng tubig, Suchu ni Aro. 3M bagay sa kanan, 3 metro ang layo 3, Migi ni San Metro no Basho. Malayo pa sa bagay, Tuko ni Aro.